So ayun mga boss, magandang araw sa inyo, no? Hapon na po pala, no? Deploy natin tong isang unit natin para sa nasugbuan, no? So papakita ko sa inyo kapag nare-recondition natin yung unit at makikita nyo yung pagkakaiba nung dumating at saka ng bagong recondition ko, no? So dalawang unit yung aalis papuntang Nasugbu, Batangas yung sa pinunta natin para palitan natin yung unit na yon dahil mas gusto nila yung ganitong unit na Atlas, ano? Bukas o kaya Biyernes alis na tong dalawang unit ito. So yung isa ay nandun. So kung mapapansin nyo yung mga ginagawa natin, ano, ayan, no, ganyan siya karami. Yan boss yung ating hinahawakan ng mga unit. Tapos nandito kasi sa area ko isa under maintenance siya, no. So yan, pagka nakaganyan na, although itong malapit na to, itong number 5 na to, kailangan ko kasing palitan ng coupling yan. So medyo matrabaho, matagal, kailangan ko pa ng panahon para dyan. Itong mga madadali, inuuna natin para mas mabilis natin ma-recondition o ma-PMS yung tinatawag nating preventive maintenance, no? So hindi siya ganun kadali. At pasalamat tayo, meron na tayong kasama, si Romel. Yun na yung ating assistant ngayon na nakakasakasama. So katulong na natin siya rito kapag nagme-maintenance tayo, no? So ayan, yan yung aalis natin na unit, yan yung mapupunta ng Nasugbu. At saka yung unit na yan, number 16, nalapitan natin. So tapos na yan. So ayan, mapapansin nyo yung mga unit ko, no? Yan, mga boss, no? So ganyan po karami yung unit namin. Although na merong mga nasa site, pero meron pa rin dito sa amin dahil ginagawa ko pa. Itong halos nandito, ayos na yan lahat. Tsaka ito, alis na to. Ito yung kasama ng number 22. So yan, naka-ready na rin yan. So standby na tayo dito dahil aalis na to. Yun yung kasama ng number 2. Ayan. So ganyan po karami yung unit na hinahawakan natin, ano. So bilang isang technician, kailangan natin pangalagaan yung mga unit natin. Kailangan natin ma-maintain o maalagaan yung lahat ng nagiging problema ng ating compressor unit, ano. So ito yung mga compressor na to, makikita nyo lang to sa mga ginagawang mga kalsada dito sa Pilipinas, ano. Kahit saang mga parte ng Pilipinas o sa buong mundo meron pong ganyan, ano. So yan yung ating trabaho rito. Pag nandito, kagaya ng sinabi ko, is under maintenance, ano. Kapag malala, medyo pinapahuli natin kasi kailangan natin ng manpower dyan. Hindi naman siya ganun kadaling gawin dahil kagaya ng binabanggit ko palagi, makina po siya. So meron mga time na hindi nyo talaga kaya mag-isa gawin yung mga makina na yan. Pero kung napapansin nyo, PMS o mga minor error o mga ano man yung madadaling gawin, yung mga basic troubleshooting, kaya natin yon. Pero kung marami po yung gagawin, ano, so at mabigat yung gagawin natin at ibababa natin, kagaya po nito, ipapakita ko sa inyo. Dahil ito kailangan natin ayusin yung coupling nito, no. Yan. So papansin nyo rito sa video natin, ano, yan. So ayan yung sinasabi ko, ito medyo matagal lang na-stock, ano, almost 1 year mahigit na kasi nagantay pa kami ng pyesa nito. So yan yung part na ating gagawin. So kailangan natin, siguro tatanggalin ko to, itong tangke na to para makapasok yung pagkinabit natin yung coupling natin dyan. So medyo maselan siya, no, matrabaho kasi isipin nyo yan, no. Yung makina na yun, napakabigat niyan, tsaka yung isasalpak, ipapakita ko sa inyo yung isasalpak dyan, sobrang bigat, kailangan ng manpower. So yan po, ano, nakita nyo, ipapakita ko sa inyo yung mag-asawang screw. Yan, nasa loob, ikutin ko siya, papansin nyo, ayan, gumagalaw. So kailangan ko na ng maintenance to kasi medyo matagal siyang na-stock. I-maintenance natin, lalagyan natin ng oil yan para malubricant ulit siya, no. So yan po yung sinasabi ko na hindi naman yan basta-basta nasisira, ano, mga boss. At ang pinakamaselan dyan, itong rubber coupling na to, napakamahal nito. Nagre-range ng 100,000 pataas yung rubber coupling na to, yung original, ano. Pero kung makakakuha kayo ng surplus at saka nung ano, wag po yung kayong kukuha ng imitation kasi nasubukan na namin yon.
Yung engineering plastic, hindi siya tumatagal. 2 times na kaming nagpalit nun. Hindi siya tumatagal. Kailangan nyo talaga is yung rubber coupling na kagaya nitong original. Ano. Di bali pong mahal yung presyo niya. At least, magtatagal dun sa unit nyo. Magagamit nyo ng matagal. Ano? Yan. So, yan po yung isa sa pinakamahal na babayaran kapag nag-maintenance nito. Hindi po basta-basta yan. Ang presyo niyan, yung rubber coupling niya, gaya po na sinabi ko, is 100,000 pataas. Ito po, mas mahirap to kapag itong screw type niyan ang nasira. Napaka mahal po nung labor at saka nung maintenance niyan. At pag pinalitan niyo yan, hindi po basta-basta ganun kadaling basta-basta nyo lang kung sino-sino lang magpasasalpak na. Kailangan may knowledge po dyan, ano, sa mga ganyang gawain. So yun mga boss, to nakita nyo dun sa video ko, ano, yung rubber coupling na yun, hindi po siya biro, no. Matuto po tayong alamin yung nagiging problema ng mga compressor natin. Hindi po yung agad-agad pupunta tayo dun sa major, no. So yun naman yung isang tinitingnan ko palagi kapag nagme-maintenance ng unit, lalo't kapag meron akong naririnig na kakaiba sa mga makina, no. At isa pa, ipapakita ko sa inyo yung pagpapalit namin ng turbo, at saka ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong paglilinis dun sa ano, yung governor pump, ano, papunta dun sa diesel injection, ano. So importante yun. Isa po sa mga nagiging dahilan pala at nagiging saninong pagkakaroon ng paghina ng hangin ng compressor ng airman, dahil po yung pump na yon, yung may rad, is nagkakaroon po ng sobrang yung tinatawag nating umido, no? O nagkakalawang siya dun sa loob, nagkakaroon ng mga carbon, tapos kailangan yung linisin yung part na yon. Isa pa, isasabay nyo syempre yung turbo. Kung marunong po kayong maglinis ng turbo, pwede nyo pong pakialaman yung turbo, pwede nyo i-recondition. Kung sa tingin nyo po na yung turbo is wala pa namang sabit, pero puno ng kulay itim dun sa loob, ibig sabihin, linisin lang po yun, no? So, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng minor problem yung mga airman compressor natin. So, sa Atlas, hindi ko pa na-encounter yung ganon, pero sa airman po, is ilang beses ko nang na-encounter. Kaya ang ginawa ko last time nitong last month, ang ginawa ko po ay nilinisan ko yung pinaka-pump dahil na-curious ako na pwedeng, kasi yun naman po is merong diaphragm, ano, yung part na yun may diaphragm po yun, tapos may nasa loob po yung ano, may spring, basta makikita nyo po, hindi ko po i-discuss dito sa atin kasi mas maganda meron po tayong actual na video ng load na yun, no? Lahat naman po ng ginagawa natin dito sa araw-araw, kagaya po ng mga pinipimes natin, yung mga unit na hawak natin, ay palagi nating chine-check yan. Magmula po sa gulong, magmula po sa lahat ng nakakabit dyan, iniisa-isa po natin yan. Siyempre, kagaya po ng lagi kong binabanggit, hawak ko yung Atlas Capco, hawak ko yung Airman. Sa ngayon, wala na kaming Soler. 2 unit na lang hinahawakan ko. Tapos yung genset na powerhouse, at saka yung mga heavy duty na genset, ano, yung mga yon. So, last month, nagpalabas kami ng unit na generator set na dynamic power, ano. So, 15 kVA, yung genset na yon. So, para sa project site namin, ano. Ako po, bilang isang technician, lagi nating binabantayan o lagi nating chine-check up para malaman natin kung ano yung mga nagiging problema sa ating hinahawakang unit, ano. At ito nga pong nakarang linggo, tumawag sa amin yung aming technician sa Batanes, ano. Yung site technician namin is naka-encounter na may nagsali ng diesel na may tubig dun sa ating compressor sa Atlas. So, importante po na kapag nangyari po yun sa inyo at namatay yung compressor nyo, matik po na change oil nyo yung makina, tanggalin nyo po yung lahat ng fuel nyo, lahat ng filter nyo, lahat po ng connection na yun, magmula po sa injection pump, linisin nyo.
at palitan nyo ng bago para po makasiguro kayo na hindi po magkakaroon ng malaking problema yung compressor nyo, yung engine, ano. So yun, kasi pangunahing nagiging problema niyan ng mga compressor natin is yung nabibili nating diesel. So kagaya po nito, ipapakita ko sa inyo. Yung diesel na yan ay nakakuha namin sa Airman number 6, yung unit namin, no? So although na marami na po akong na-encounter na diesel na talagang iba-iba yung kulay. May kulay dilaw, chocolate, merong kulay itim, at talaga namang hindi mo masasabi kung yung tinitinda ba ng ibang gasoline station is tama, no? O nanloloko ng... hindi ko naman po nilalahat, ano? Pero talagang may nabibili po talaga na napakadumi ng diesel. Minsan may halong chemical, karamihan may tubig, no? Kapag yung tubig na yun ay stuck po dun sa tangke natin ng compressor, nakakalawangin po kapag metal yung tangke. Ngayon naman po, kung plastic, magkakaroon po ng parang mga lumot na kulay brown. Pag na-heat po ng mga filter natin yan, sasama yan dyan sa makina natin, ano? So, magtataka kayo kung bakit nagkakaroon kayo ng malfunction sa compressor nyo. Kaya ang naging sanilang po nun, kung iisipin nyo yung diesel na binili nyo. Kung bakit napakahalaga ng isang technician, ano, lalo na sa mga ganitong unit. Hindi ko naman po sinasabing alam ko po yung lahat kasi based on my experience, ano, yung sarili kong kakayahan at sarili kong nalaman na po unti-unti almost 5 years na mahigit tayo na hawak yung ating mga compressor na yan, ano. Na-detect natin kung talagang kailangan baklasin yung mga part na para tingnan, alamin, pinag-aaralan po natin ng maayos yan bago natin sinasuggest na kailangan may palitan tayo o may repairin tayo. Dapat po si technician bukas sa lahat ng opinion, option at pamamaraan, ano. So yun yung isang mahalaga sa isang technician. Kaya dapat wag po tayong magdamot kasi sa panahon ngayon masasabi ko siguro na may mga ilan din na talagang ayaw niyang ibahagi yung mga nalalaman nila, ano. Kasi syempre mawawalan sila. So sa akin naman, hindi ko naman inisip yun, ano. Lahat naman tayo ay nagkakaroon ng trial and error. So subukan lang natin para malaman natin na kung kaya natin o hindi yung ginagawa natin, ano. Yan mga boss, at patuloy tayo mag-upload sa mga video at para maintindihan nyo. So dito sa video na to, pag-uusapan natin yung tungkol dun sa diesel color ulit, tapos compressor unit na hawak natin, yung maintenance natin, at saka pagpapalit natin ng turbo. So yung meron tayong tatlong ipapakita sa inyo kung paano, pero simple video lang muna para sa susunod pag nagtanong kayo, ibibigay ko, ipapakita ko sa inyo yung eksaktong paraan, ano. So far, antay-antay lang tayo at paunti-unti nating ina-upgrade yung YouTube natin para kahit pa paano naman makapagbigay ako sa inyo ng giveaway, ano. So wait lang tayo at sana maayos natin yung ating channel dahil kagaya po ng sinabi ko dun sa isang video ko na nag-deactivate po yung Google AdSense natin. So dapat natin ayusin ulit para makabalik tayo sa dati nating Google AdSense, ano. So ayan, thank you very much at yung shoutout ko po dito na po sa lahat ng panghuli, sa lahat ng sumusubaybay sa ating channel. Yung aking shoutout ay ilalagay ko na lang po sa last video para andyan na po sa lahat. So subscriber ko dyan, maraming salamat po.